Naisip niyo na ba kung saan talaga nagpunta ang mga sinaunang Diyos? Laging iisang kwento lang ang naririnig natin. Ang mga dakilang Anunnaki ay bumaba mula sa langit. Nilikha ang mga tao, nagtayo ng mga dambuhalang lungsod, at pagkatapos ay sumakay sa kanilang mga sasakyan para bumalik sa kalawakan. Mukhang lohikal, di ba? Pero paano kung ito pala ang pinakamalaking kasinungalingan sa kasaysayan ng sangkatauhan? Ngayon, lulubog tayo sa isang kakaiba at misteryosong paksa. Pag-uusapan natin ang Golden Cage o ang ginintuang hawla ng mga Diyos. Sa video na ito, malalaman nyo ang isang nakakagulat na sikreto. Ang mga Anunnaki ay hindi kusang umalis. Ang totoo, hindi lang talaga nila kaya. Ang sarili nating planetang asul ay naging isang bitag na hindi nila matakasan. Ngayong araw, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano ang isang napakaunlad na sibilisasyon ay nabilanggo sa sarili nilang likha. Pangako, babaguhin ng kwentong ito ang pananaw nyo sa mga sinaunang mito. Nga pala, i-type nyo na ngayon sa comments. Sa tingin nyo ba, talagang binisita ng mga dayuhan mula sa kalawakan ang mundo noon? O isa lang itong magandang kwentong bayan? Pag-usapan natin yan. Ngayon, mag-relax, ipikit ang inyong mga mata at maglakbay tayo sa malayong nakaraan. Upang maunawaan ang kwentong ito, kailangan nating bumalik ng daan-daang libong taon. Silipin natin ang mga sinaunang kasulatan ng mga Sumerian. Ito ang mga pinakalumang nakasulat na tala sa ating planeta. Binabanggit dito ang planetang Nibiru, isang dambuhalang mundo na may napakahabang orbit. Ang mga naninirahan dito ay tinatawag na Anunnaki. Ang kahulugan ng salitang ito ay simple lang, ang mga nanggaling sa langit, patungos sa lupa. Inilarawan sila ng mga Sumerian bilang mga higante na may taglay na teknolohiya at kaalamang hindi kayang abutin ng ating imahinasyon. Ayon sa alamat, ang kanilang tahanang Nibiru ay tinamaan ng isang malalang sakuna. Unti-unting nasisira ang kanilang atmosfera at ang buhay ng buong sibilisasyon ay nakasalalay sa isang manipis na sinulid. Isang solusyon lang ang nahanap ng mga siyentipiko ng Anunnaki. Kailangan nilang magsabog ng pino at gintong alikabok sa kanilang atmosfera. Ang Golden Shield na ito ang magsisilbing proteksyon laban sa radyasyon at magpapanatili ng init sa kanilang mundo. Pero ang problema, halos wala nang natitirang ginto sa Nibiru. Dahil dito, kinailangan nilang hanapin ang mahalagang metal na ito sa malawak na kalawakan. At ang napili nila ay ang ating batang planeta. Ang mundo ay punong-puno ng mga deposito ng ginto. Dito na nga nagsimula ang kanilang dakilang ekspedisyon. Ang mga Diyos ay hindi pumunta rito para maghari. Pumunta sila rito bilang mga desperadong minero. Simulan natin sa pinakaumpisa. Isipin nyo ang pagdating ng unang grupo ng mga Anunnaki. Nangyari ito mga 400,000 taon na ang nakalilipas. Noon, ang daigdig ay isang mailap at mapanganib na lugar. Hindi nagtayo ang mga Diyos ng mga resort o mararangyang palasyo rito. Ang itinayo nila ay isang malupit na kampo paggawa. Para sa kanila, ang ating planeta ay isa lamang maruming imbakan ng yaman. Maihahambing ito sa pagtatayo natin ng mga oil rig sa gitna ng malamig na karagatan. Walang gustong tumira doon habang buhay. Pumupunta lang ang mga tao para kumuha ng kailangan at aalis din pagkatapos. Ang ekspedisyong ito ay pinamunuan ng matalinong si Enki, isang tanyag na siyentipiko at inhinyero. Sa ilalim ng kanyang utos, lumusong ang mga Diyos sa malalalim na minahan sa Afrika. Napakabigat ng trabaho, puno ng putik,
balot ng dilim, at laging may banta ng panganib. Dito gumuho ang paniniwala na ang mga Diyos ay laging nagpapasarap lang sa ibabaw ng mga ulap. Hindi. Ang unang libu-libong taon nila sa daigdig ay punong-puno ng pagpapakapagod. Naghukay ang mga Anunnaki, naglinis ng mga inang bato, at nagtunaw ng metal. Ang bawat butil ng gintong kanilang nakukuha ay ipinapadala sa mga orbital station, at mula roon, ibinibiyahe ang mga ginto patungo sa kanilang planetang Nibiru. Simple lang sana ang plano, kumuha ng sapat na ginto para iligtas ang kanilang sariling mundo at iwanan na nang tuluyan ang maputik at hindi komportableng planetang ito. Pero sa simula pa lang, may mga bagay na hindi na sumunod sa plano. Ngunit ano nga ba ang totoong misteryong nababalot sa likod ng mabigat na paghihirap na ito? Lumipas ang libu-libong taon at lalong naging mahirap ang pagmimina ng ginto. Napilitan ang mga Diyos na bumaba sa pinakamalalim na bahagi ng mundo, at dito na nangyari ang isang bagay na walang sinumang nakapaghula. Nag-aklas ang uring manggagawa ng mga Anunnaki. Ang mga mas mababang Diyos na ito ay tinatawag na Igigi. Pagod na sila sa walang katapusang pagtatrabaho sa madidilim at nakakasakal na mga minahan. Isipin niyo na lang, isang malawakang welga ng mga pinakamakapangyarihang nilalang. Inabandona nila ang kanilang mga kagamitan at pinalibutan ang palasyo ng kataas-taasang pinuno na si Enlil. Sinunog nila ang kanilang mga piko at pala bilang tanda ng pagrerebelde. Naging kritikal ang sitwasyon. Ang buong ekspedisyon ay nasa bingit na ng pagkabuomsyot. Kung walang ginto, ang sarili nilang planeta ay tiyak na hahantong sa pagkagunaw. Ngunit hindi rin nila pwedeng parusahan ang mga rebelde dahil kung gagawin nila iyon, wala nang matitirang magtatrabaho. Para itong isang istasyon sa kalawakan kung saan nasira ang sistema ng hangin. Pero tumanggi ang mga tripulante na ayusin ito dahil sa sobrang pagod. Kailangan ng mabilisang solusyon. Dito na nagmungkahi ang henyong siyentipiko na si Enki ng isang radikal na ideya. Nagpasya siyang lumikha ng isang perpektong alipin, isang nilalang na sapat ang talino para umunawa ng mga utos at gumamit ng mga kasangkapan. Ngunit sapat din ang pagkamasunurin upang hindi na magtanong o mag-alinlangan pa. Dito nagsimula ang konsepto ng paglikha sa sangkatauhan, isang kasangkapan para sa kaligtasan ng mga Diyos. Alamin natin kung paano ba talaga nangyari ang proseso ng paglikhang ito. Hindi gumamit si Enki ng anumang mahika o mahiwagang baton. Ayon sa mga sinaunang kasulatan, gumamit siya ng isang komplikadong proseso ng genetic engineering. Mukha man itong kwentong barbero, pero detalyadong-detalyado itong inilarawan ng mga Sumerian. Kumuha si Enki ng genetic material mula sa mga primadong narito na sa mundo, mga nilalang na mailap at mababangis. Pagkatapos, pinagsama niya ang material na ito sa mismong DNA ng mga Anunnaki. Isipin niyo na lang ang modernong paraan ng pagpaparami ng halaman o selective breeding. Kapag pinaghalo natin ang isang ligaw na halaman sa isang cultivated na uri para makalikha ng bagong variety, isang uri na matibay sa sakit at sagana sa ani. Nagtrabaho si Enki sa isang espesyal na laboratorio na tinawag nilang Bahay ng Buhay. Matapos ang maraming pagkabigo, sa wakas, lumitaw ang unang matagumpay na resulta. Pinangalanan siyang Adapa o Adan sa mga huling kasulatan. Ang bagong species na ito ang naging perpektong minero. Mabilis matuto ang mga tao, malakas, at may matinding resistensya. At ang pinakaimportante sa lahat,
Kaya na nilang magparami ng kusa. Dahil dito, tuluyan nang naresolba ang problema sa kakulangan ng mga manggagawa. Sa wakas, nakahinga na ng maluwag ang mga Diyos. Ipinasa nila ang mabibigat na piko sa mga kamay ng tao, habang sila naman ay malayang nakaakyat sa ibabaw ng lupa. Sa puntong ito, tila mas mapapabilis na ang plano para iligtas ang planetang Nibiru. Ngunit, hindi nila alam, dito na rin nila nagawa ang kanilang unang nakamamatay na pagkakamali. At narito na tayo sa isang mahalagang yugto. Masyadong naging matagumpay ang pagkakagawa sa tao. Mabilis silang dumami at hindi nagtagal, nagkalat na sila sa bawat sulok. Noong una, natuwa pa ang mga Anunnaki. Para sa kanila, ang mas maraming tao ay nangangahulugan ng mas maraming kamay na maghuhukay ng ginto. Pero hindi nagtagal, nawalan na sila ng kontrol. Humihingi na ang mga tao ng pagkain, sariling lupain at atensyon. Napilitan ang mga Diyos na baguhin ang kanilang kinasanayan. Mula sa pagiging simpleng tagapamahala ng mga minahan, naging administrador sila ng malalawak na teritoryo. Kinailangan nilang magtayo ng mga lungsod, magturo ng pagsasaka, at gumawa ng mga batas at alituntunin. May isang paniniwala na gusto kong linawin. Hindi ginusto ng mga Diyos na maging yaya ng sangkatauhan. Napilitan lang sila. Isipin niyo ito. Nag-alaga kayo ng mga bubuyog para lang sa kaunting pulot. Pero makalipas ang isang taon, mayroon na kayong milyon-milyong pugad. Bigla, kailangan nyo nang magtayo ng isang buong pabrika para rito at mapapabayaan nyo na ang tunay ninyong trabaho. Doon na nagsimulang magtayo ang mga Anunnaki ng mga dambuhalang infrastruktura, mga zigurat, mga kanal, at mga imbakan ng pagkain. Ibinuhos nila sa daigdig ang kanilang teknolohiya at yaman. At hindi nila namalayan, unti-unti na silang nagkakaugat dito. Habang dumarami ang kanilang naitatayo, lalong humihirap sa kanila na isiping balang araw, kailangan din nila itong iwan. Ang daigdig ay hindi na lamang isang pansamantalang himpilan para sa kanila. Ngayon naman, silipin natin ang pisikal na katangian ng mga dayuhang ito. Habang abala sila sa pagtatayo ng mga lungsod at pagpapasunod sa mga tao, patuloy ang pagtakbo ng panahon. Ngunit para sa mga Anunnaki, iba ang daloy ng oras kumpara sa atin. Ang isang taon sa kanilang planetang Nibiru ay katumbas ng 3,600 taon dito sa mundo. Kaya naman, sa mata ng mga tao, tila sila ay walang kamatayan. Ngunit sa katotohanan, sadyang mahaba lang talaga ang kanilang buhay. Dito na pumasok ang isang mapanganib na biological trap. Iba ang hatak ng grabidad sa mundo. Iba ang presyo ng hangin at maging ang electromagnetic field nito. Unti-unting nagbago ang kanilang mga katawan upang makibagay sa kalikasan ng ating planeta. Maihahalin tulad ito sa mga astronaut na matagal na nananatili sa kalawakan. Nawawala ang tibay ng kanilang mga kalamnan at buto dahil sa kawalan ng grabidad. Pagbalik nila sa mundo, kailangan nilang muling mag-aral lumakad. Gayon din ang nangyari sa mga Anunnaki. Ang kanilang mga katawan ay sumabay na sa ikot ng ating araw at buwan. Nagbago ang takbo ng kanilang biological clock, kaya naging mapanganib na para sa kanila ang bumalik sa Nibiru. Maaring hindi nakayanin ng kanilang mga nagbagong organismo ang tindi ng biyahe at ang bigat ng grabidad sa sarili nilang planeta. Sila ay naging bihag na ng kalikasan ng ating mundo. Sa panlabas, nananatili silang mga makapangyarihang higante, ngunit sa loob,
dahan-dahan na silang nagiging katulad ng mga tao. Ang dati nilang tahanan ay unti-unti nang naging isang dayuhan at mapanganib na mundo para sa kanila. Pero kalahati lang yan ng problema. Pag-usapan naman natin ang unti-unting pagbagsak ng kanilang teknolohiya. Noong unang dating ng mga Anunnaki sa mundo, dala nila ang mga makabagong sasakyang pangkalawakan, malalakas na sandata, at mga kamangha-manghang makinarya. Pero gaya ng kahit anong gamit, nasisira ang lahat sa paglipas ng panahon. Sa mundo, walang mga pabrika para gumawa ng mga komplikadong microchip o mga makina para sa interstellar travel. Ang lahat ng piyesa ay kailangan pang hintayin mula sa Nibiru. At dahil sa orbit ng planetang yon, tuwing 3,600 taon lang sila pwedeng magpadala ng supply. Isipin nyo na lang ang isang may-ari ng mamahaling sports car na na-stranded sa isang malayong isla. Mayroon siyang napakagandang sasakyan, pero oras na masira ang generator nito, wala siyang magagawa kundi gawin na lang itong mamahaling plot ng mga bulaklak. Sa loob ng libu-libong taon nila sa mundo, ang mga sasakyan ng mga Anunnaki ay dahan-dahang naluma at nasira. Kinakahoy na lang nila ang piyesa ng isang sasakyan para maayos ang isa pa. Habang tumatagal, nawawalan na sila ng koneksyon sa kanilang pinagmulang mundo. Ang kanilang mga dakilang lumilipad na karwahe na dati-rati kinatatakutan ng mga sinaunang tao ay unti-unti nang naging mga tambak na bakal. Sa bawat siglong lumilipas, ang tsansa nilang makabalik ng maramihan sa kanilang planeta ay tuluyan ng naglalaho. Lumawak ng lumawak ang agwat ng teknolohiya sa pagitan ng mga nanatili sa Nibiru at ng mga nagtatrabaho dito sa mundo. Ang grupong naiwan sa mundo ay mas naging depende na sa manual na pagtatrabaho ng mga tao. Hanggang sa tuluyan na nilang nakalimutan ang dakilang siyensya ng mga bituin. Samantala, may matinding krisis na namumuo sa kanilang kaisipan. Lalong humigpit ang ugnayan sa pagitan ng mga Anunnaki at ng mga tao. Higit na ramdam ito ni Enki, ang lumikha sa sangkatauhan. Minahal niya ang kanyang sariling likha. Sa mga sinaunang kasulatan, madalas mabanggit kung paano ipinagtanggol ni Enki ang mga tao laban sa puot ng ibang mga Diyos. Para sa kanya, ang mga tao ay hindi lamang mga hamak na alipin, kundi itinuturing niya silang sariling mga anak. Lihim siyang nagbahagi ng kaalaman sa kanila. Tinuruan niya ang mga tao ng matematika, astronomiya at medisina. Isa itong malinaw na halimbawa ng Stockholm Syndrome. Pero sa kabaligtaran na paraan, ang bantay ang nahulog sa kanyang mga bihag. Alam ni Enki na kapag dumating ang araw na lisanin ng mga Anunnaki ang daigdig, tiyak na mapapahamak ang sangkatauhan. Hindi kakayanin ng mga taong mabuhay ng walang gabay ng mga Diyos. Ang bigat ng responsibilidad na ito ay nagsilbing malaking pasanin sa mga pinuno. Sa kabilang banda, si Enlil na kapatid ni Enki ay labis na kinapuotan ang mga tao dahil sa kanilang ingay at hindi mapigil na pagdami. Ang walang katapusang bangayan ng magkapatid tungkol sa kapalaran ng tao ang umubos sa lahat ng kanilang oras at lakas. Masyado silang nalunod sa mga laro ng kapangyarihan sa daigdig, kaya nakalimutan na nila ang kanilang tunay na pakay. Ang misyong iligtas ang Nibiru ay tuluyan ng napag-iwanan. Ang paghahari sa milyon-milyong nilalang ay naging mas matinding adiksyon kaysa sa pagmimina ng ginto sa kalawakan. Ngayon, dadako tayo sa isa sa pinakatanyag na sakuna sa buong kasaysayan, ang dakilang baha.
Ang pangyayaring ito ay matatagpuan sa mitolohiya ng halos lahat ng sibilisasyon sa mundo. Batid ng mga dalubhasa ng mga Anunnaki na hindi na mapipigilan ang pagdating ng baha. Ang paglapit ng planetang Nibiru sa daigdig ay nakatakdang magdulot ng dambuhalang pagtunaw ng mga yelo at paggalaw ng mga poste ng mundo. Ginamit ni Enlil ang pagkakataong ito upang ubusin ang sangkatauhang mabilis na dumadami sa mundo. Pinagbawalan niya ang ibang mga Diyos na magbigay ng babala sa mga tao. Nais niyang burahin ang itinuturing niyang bigong eksperimento sa balat ng lupa. Ngunit sumuway si Enki. Lihim niyang binalaan ang kanyang tapat na alagad na si Ziusudra o mas kilala bilang si Noe sa tradisyon ng Biblia. Inutusan niya itong bumuo ng isang sasakyang pandagat upang isalba ang kanyang pamilya at ang mga binhi ng iba't ibang uri ng hayop. Nang humupa na ang baha, bumalik ang mga Anunnaki sa isang madumi at wasak na daigdig. Doon nila napagtanto ang isang nakapangingilabot na katotohanan. Kung wala ang mga tao, wala silang kapangyarihan. Sira ang lahat ng infrastruktura at wala nang maghahanda ng kanilang pagkain. Ang mga dati makapangyarihang Diyos ay nagutom. Ang paniniwalang ang mga Diyos ay nabubuhay lamang sa espiritual na enerhiya ay pinabulaanan ng mga tekstong Sumerian. Takam na takam nilang nilantakan ang inihaw na karne na inihandog ng nakaligtas na si Noe. Dito nila napatunayan na lubos silang umaasa sa sangkatauhan. Kung wala ang mga tao, ang daigdig ay patay at walang saysay para sa kanila. Sa huli, sila mismo ang naging bilanggo ng sarili nilang pagdepende sa kanilang mga alipin. Matapos ang malaking baha, tuluyan nang nagbago ang takbo ng mundo. Kinailangang itayong muli ang sibilisasyon mula sa wala. Nagpasya ang mga Anunnaki na hatiin ng planeta sa iba't ibang sakop at nagtatag ng mga bagong sentro ng sibilisasyon sa Mesopotamia, sa lambak ng Nile at sa lambak ng Indus. Sinimulan nilang ibahagi ang mas advanced na teknolohiya sa mga tao. Tinuruan nila tayong magtayo ng mga dambuhalang estruktura at magpanday ng mga metal. Dito na nagsimula ang panahon ng mga hari. Ang mga Diyos ay hindi na nagtatago sa mga saradong lungsod. Naging hayagan na silang mga pinuno, hari, at faraon. Isipin mo ang isang middle manager na ipinadala sa isang liblib na baryo sa loob lang sana ng isang buwan. Pero dahil sa mga pangyayari, na-stuck siya roon ng maraming taon. Nakapagtayo siya ng pabrika, naging mayor at naging lokal na idolo. Sa tingin mo ba, gugustuhin pa niyang bumalik sa isang masikip na opisina bilang isang simpleng empleyado? Malamang ay hindi na. Sa daigdig, ang mga Anunnaki ang siyang pinakamataas na Panginoon. Sinasamba sila, inaalaya ng mga sakripisyo, at pinararangalan ng mga himno. Pero sa sarili nilang planeta, sa Nibiru, sila ay mga ordinaryong manggagawa o inhinyero lamang. Ang uhaw sa walang hanggang kapangyarihan ang naging pinakamatibay na rehas sa kanilang gintong hawla. Nalasing sila sa tamis ng ganap na pangingibabaw, at ang talikuran ang estadong ito ng kusa ay naging imposible na para sa kanila. Ang psikolohikal na bitag ay tuluyan ng nagsara. Narito ang isa pang mahalagang bahagi ng bitag na ito, ang paghahalo ng dugo. Habang tumatagal ang pananatili ng mga Anunnaki sa daigdig, lalo silang naging bahagi ng ating lipunan. Sa kabila ng mahigpit na pagbabawal, nagsimulang kumuha ng asawang tao ang mga Diyos na ito. Binabanggit ito sa mga sinaunang tekstong Sumerian at maging sa aklat ng Henesis sa Biblia. Nakita ng mga anak ng Diyos na magaganda ang mga anak na babae ng tao, kaya kinuha nila ang mga ito
para mapangasawa. Mula sa mga pagsasamang ito, isinilang ang mga pambihirang supling, mga demigod, mga higante, at mga bayani ng sinaunang mito. Sina Gilgamesh, Hercules, at Achilles. Lahat sila ay may dugong Diyos. Ang mga hybrid na ito ang naging mga dakilang pinuno at general. Dahil sa ugnayan ng dugo, tuluyan ng nitali ang mga dayuhang ito sa ating planeta. Paano nga naman magagawang iwan ng isang ama ang kanyang sariling mga anak para lang lumipad patungo sa ibang mundo? Nagdulot ito ng malaking problemang moral at administratibo para sa kanilang mga pinuno. Nagkahati-hati ang lipunan ng mga Anunnaki. May mga gustong panatilihing puro ang kanilang lahi, habang ang iba naman ay handang ipaglaban ang kanilang mga bagong pamilya. Ang mga internal na tunggaliang ito ang nagpahina sa kanilang kontrol. Sobra na silang nabaon sa ating genetic tree, kaya naging imposible ng paghiwalayin ang ating mga lahi. Tuluyan na nilang itinali ang kanilang kapalaran sa kapalaran ng daigdig. Ngayon, isipin ninyo kung gaano katindi ang naging pagdepende nila sa ginto. Noong una, kailangan lang nila ang ginto para gumawa ng pananggalang na shield para sa kanilang planetang Nibiru. Pero sa paglipas ng panahon, nagkaroon ito ng mas malalim na kahulugan dito sa mundo. Nadiskubre ng mga Anunnaki na ang pagkonsumo ng monoatomic gold ay nagpapahaba ng kanilang buhay sa gitna ng kondisyon dito sa ating planeta. Nakatulong ito para malabanan ng kanilang katawan ang mga kakaibang bakterya at mapabagal ang kanilang pagtanda sa ilalim ng ating kakaibang grabidad. Ang ginto ay hindi na lamang naging materyales sa konstruksyon. Naging isa na itong napakahalagang gamot para sa kanila. Isang uri ng eliksir para sa buhay na walang hanggan. Makikita ang malinaw na ebidensya nito sa kasaysayan ng alkemya, kung saan dantaon nang hinahanap ang Philosopher's Stone para gawing ginto ang mga metal sa hangaring makamit ang walang hanggang kabataan. Ang kaalamang ito ay nagmula mismo sa mga Anunnaki. Ang mga Diyos ay naging alipin ng likas na yaman ng mundo. Kung mawawalan sila ng supply ng ginto, mabilis na manghihina at tatanda ang kanilang mga katawan ayon sa takbo ng oras dito sa ating planeta. Isa itong matinding adiksyon na kumapit sa buong sibilisasyon nila. Hindi nila kayang magdala ng ganoon karaming ginto na tatagal habang buhay. Kaya naman napilitan silang manatili malapit sa pinagmumulan ng kanilang kabataan. Ang mga minahan sa mundo ang naging kanilang botika at siya ring naging kanilang sumpa. Narito na tayo sa punto kung saan tuluyan nang naputol ang ugnayan nila sa kanilang sariling planeta. Napakalawak ng orbit ng planetang Nibiru. Gaya ng napag-usapan na natin, umaabot ng 3,600 taon ang isang pag-ikot nito sa araw. Sa tuwing lalapit ito sa mundo, nagkakaroon ng palitan ng mga kagamitan at tauhan. Ngunit ang grabidad sa ating solar system ay hindi laging matatag. Dahil sa mga sakuna sa kalawakan at sa impluwensya ng iba pang naglalakihang planeta, maaaring bahagyang nagbago ang landas ng Nibiru. Ayon sa ilang dalubhasa sa mga sinaunang kasulatan, dumating ang sandaling tuluyan nang sumara ang pagkakataon para sila ay makauwi. Masyado nang naging malayo ang distansya at naging masyadong mapanganib ang paglalakbay para sa kanilang mga lumang sasakyang pangkalahawakan. Para itong pagkakataon na naiwan ka ng huling barko sa isang malayong isla bago humagupit ang isang dambuhalang bagyo na tatagal ng maraming buwan. Naputol ang lahat ng koneksyon. Ang kolonya ng mga Anunnaki sa mundo ay naiwang mag-isa
at lubos na nakahiwalay. Nawalay sila sa kanilang pinunong si Anu at sa sarili nilang sibilisasyon. Ang katotohanang wala nang darating na tulong ay nagdulot ng matinding kaba at kawalang pag-asa sa mga tinaguriang Diyos. Mula noon, ang mundo ay hindi na lamang isang pansamantalang tuluyan. Ito na ang naging tanging tahanan nila habang buhay. At kailangan nilang matutong mabuhay rito ng mag-isa nang walang anumang suporta mula sa kalawakan. Sa gitna ng pagkakakulong na ito, sumiklab ang pinakamalalang bangungot, ang digmaan sa pagitan ng magkakapatid. Kapag wala ng kalabang kinakaharap sa labas, ang matinding tensyon ay bumabaling sa loob ng sarili nilang pangkat. Nag-umpisang paghatian ng mga angkan ni na Enki at Enlil ang daigdig. Kinalimutan na nila ang kanilang orihinal na layunin, ang iligtas ang Nibiru. Sa halip, nag-agawan sila sa likas na yaman, sa pinakamagagandang lupain, at sa katapatan ng sangkatauhan. Dito sumabog ang sunod-sunod at madugong sagupaan na tinawag na Pyramid Wars. Ginamit ng mga Anunnaki ang mga mapangwasak na armas laban sa kani-kanilang mga kauri. Sa mga sinaunang epiko ng India, gaya ng Mahabharata, detalyadong inilarawan ang bakbakan ng mga Diyos sa kalangitan. Binanggit doon ang paggamit ng mga bimana o lumilipad na karwahe at mga sandatang nakapanghihilakbot na tila ba mga bombang nukleyar. Panahon na para buwagin ang mito na sila ay mga matatalino at mapayapang tagapaglikha. Ang totoo, ang mga Diyos na ito ay kumilos na parang mga malulupit at gahamang diktador. Dahil sa kanilang mga away, nawasak ang halos lahat ng kanilang sariling mga pasilidad. Gumuho ang mga spaceport sa Sinai at tuluyang nabura sa mapa ang mga dakilang lungsod. Winawasak nila ang sarili nilang kulungan mula sa loob, kahit wala naman silang paraan para makatakas. Bawat bagong labanan ay humihila sa kanilang teknolohiya, pabalik sa sinaunang panahon. Unti-unti nilang naiwala ang kanilang kaalaman sa gitna ng apoy ng walang katapusang digmaan. Lahat para lang sa ganap na kapangyarihan sa mundong ito na tila naging isang maliit at maalikabok na bola na lamang. Suriin nating mabuti ang naging bunga ng mga digmaang ito. Dahil sa pagkawasak ng pangunahing spaceport sa Sinai Peninsula, tuluyan ng gumuho ang huling pag-asa nilang makabalik sa kanilang pinagmulan. Ayon sa mga sinaunang ulat, gumamit sila ng mga sandata ng lagim na nag-iwan ng tigang na lupa at nakamamatay na radiation. Hanggang ngayon, matatagpuan pa rin sa mga lugar na ito ang mga bakas ng buhangin na naging tila bubog dahil sa tindi ng init. Wala ang spaceport na ito. Hindi na makakalapag o makakalipad pa ang malalaking sasakyang pangkalawakan. Pati ang kanilang mga kagamitan sa komunikasyon ay tuluyan na ring nawasak. Sa puntong ito, ang mga Anunnaki ay naging mga bilanggo na rito sa daigdig. Isipin ninyo ang isang pangkat ng mga siyentipiko sa Antarctica na dahil sa bugso ng galit ay pinasabog ang tanging barkong pambasagyelo at ang kanilang radio station. Wala na silang kawala. Matapos ang malagim na pangyayaring ito, doon lamang napagtanto ng mga Diyos ang laking pinsalang kanilang nagawa. Ngunit huli na ang lahat. Hindi lang mga sasakyang pangkalawakan ang nawala sa kanila. Nawala rin ang kanilang pagkakaisa. Ang kanilang sibilisasyon sa daigdig ay nagsimulang magkawatak-watak. Ang dating makapangyarihang imperyo ay nahati sa maliliit na kaharian. Ang bawat Diyos ay nagkulong sa kani-kanilang lungsod-estado, pinalibutan ang sarili ng hukbo ng mga tao, at may takot
na naghihintay sa paglusob ng kanilang mga kapitbahay. Ang kanilang gintong hawla ay naging masikip at puno ng panganib. Habang lumilipas ang panahon, patuloy na umunlad ang sangkatauhan. Hindi na tayo ang mga masunuring minero na nilikha ni Enki. Niyakap natin ang karunungan ng mga Diyos at natutunan din natin ang kanilang pagiging tuso at malupit. Nagtatag ang mga tao ng sariling mga hukbo at nalinang ang kultura at agham. Umabot na sa milyon-milyon ang populasyon ng mundo, samantalang ang mga purong Anunnaki ay iilang daan na lamang. Naging minorya ang mga Diyos sa sarili nilang planeta. Upang mapanatili ang kontrol, napilitan silang gumamit ng mga lihim na taktika sa pamumuno. Nagtago sila sa likod ng mga pader ng mga saradong templo at itinatag ang sistema ng pagpapari. Ang mga pari ang naging tagapamagitan sa pagitan ng mga Diyos at ng karaniwang tao. Tanging ang mga pinili lamang ang may kakayahang kumausap sa mga Anunnaki at maghatid ng kanilang utos sa mga hari. Isa itong malinaw na halimbawa kung paano sinusubukan ng isang humihinang imperyo na isalba ang kanilang dangal. Kapag wala ka ng tunay na lakas upang pasunurin ang madla, gumagawa ka ng balabal ng hiwaga at takot. Nagpanggap ang mga Diyos bilang mga espiritong hindi nakikita. Ang pisikal na anyo ng mga dayuhang ito ay unti-unting naglaho sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao at napalitan ng mga ritual at bulag na pananampalataya. Ang kulungan ay binalot ng ginto ng relihiyon. Halina't unawain natin ang sikolohiya sa likod ng kanilang unti-unting pagbagsak. Isipin nyo kung gaano kabigat para sa isang immortal na higante ang makitang dahan-dahang naglalaho ang kanyang lakas at kapangyarihan. Ang mga panaghoy ng Sumeria, mga tula at panitikang sumasalamin sa panahong iyon, ay umaapaw sa pighati at pangungulila ng mga Diyos sa kanilang mga gumuhong lungsod. Maging ang mga Anunnaki ay hindi nakaligtas sa pagtanda. Oo, nabuhay sila ng libo-libong taon, pero unti-unti silang ginupo ng kalikasan ng ating mundo. Dahil naputol na ang supply ng mga eliksir mula sa Nibiru, nagsimula ng manghina ang kanilang mga katawan. Naging madali na silang dapuan ng mga sakit dito sa lupa. Ang paniniwalang hindi nasusugatan ang mga Diyos ay gumuho sa mismong harap ng kanilang sariling mga pari. Nagsimula ng mamatay ang mga Diyos, isang tunay at pisikal na kamatayan. Ang mga libingan ng mga dakilang pinuno noong unang panahon kung saan natatagpuan ang mga higanteng kalansay at kakaibang kagamitan, ay maaaring ang huling hantungan ng mga unang dayuhang mananakop na ito. Ang takot sa kamatayan, na sila mismo ang nagtanim sa ating DNA upang pasunurin tayo, ay sila na ngayon ang tinatablan. Napagtanto nila na ang kanilang mga buto ay habambuhay ng mababaon sa lupang. Dati minaliit lamang nila at tinawag na isang maruming minahan. Ito na marahil ang pinakamaitim na parusa para sa kanilang labis na kayabangan. At dito na nga natin saksihan ang huling yugto ng pagbabago ng lipunan. Batid ng mga Anunnaki na malapit nang matapos ang kanilang panahon. Upang mapanatili ang kanilang legasya, kinailangan nilang ipasa ang buong kapangyarihan sa kamay ng mga tao. Ngunit hindi sa karaniwang tao, kundi sa mga hybrid, ang mga supling ng pinaghalong dugo ng Diyos at mortal. Dito nila itinatag ang konsepto ng Divine Right of Kings. Ang bawat pinuno ay kailangang patunayan ang kanyang koneksyon sa mga sinaunang Diyos upang maging karapat-dapat sa trono. Ang lahat ng kapangyarihan, kayamanan,
at mga lihim na karunungan ay ipinamana sa mga eksklusibong dinastiya ng mga hari. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit ang mga sinaunang pinuno mula Ehipto hanggang China ay hibang na hibang sa pag-uugnay ng kanilang lahi sa mga celestial dragon o mga Diyos ng araw. Ang mga Diyos ay nagtago na sa anino. Sila ay naging mga lihim na tagapayo, mga tago na puppet master na humihila sa mga pisi ng kasaysayan ng tao. Ipinagpalit nila ang kanilang mga sasakyang pangkalawakan para sa mga madidilim na silid sa ilalim ng lupa at mga lihim na archive. Bumuo sila ng isang sistema na patuloy nagagana para sa kanila kahit pa sila ay maglaho sa paningin ng mundo. Ang gintong hawla ng mga Diyos ay naging isang dinakikitang matrix na tuluyan ng gumapos sa buong sangkatauhan. Pero tanungin natin ang ating sarili. Nasaan na nga ba ang kanilang mga advanced na teknolohiya? Bakit wala tayong mahanap na mga anti-gravity engine o mga laser cannon? Ang sagot ay nasa mismong proseso ng pagbagsak ng ating sibilisasyon. Hindi maaaring umiral ang teknolohiya kung wala ang basehan ng produksyon nito. Nang masira ang huling communicator, kinalas ito at ginawang mga kumikinang na palamuti sa katawan. Nang maubos ang huling baterya, ang isang komplikadong makina ay naging isa na lamang kakaibang piraso ng bakal na sinimulang sambahin. Dahil hindi na maunawaan ng mga tao ang mekanismo ng mga ito, itinuring nila ang teknolohiya bilang mahika. Ang mga scientific manual ay naging mga orasyon o anting-anting. Isang malinaw na halimbawa nito ay ang cargo cult. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagtayo ang mga Amerikano ng mga base sa mga isla sa Pasipiko at naghulog ng mga pagkain mula sa eroplano para sa mga katutubo. Nang matapos ang giyera at umalis ang mga eroplano, nagsimulang gumawa ang mga katutubo ng mga replika ng eroplano mula sa dayami. Nagmarcha sila gamit ang mga kahoy na baril, sa pag-asang babalik ang mga Diyos, dala ang mga dilata. Sa katulad na paraan, ginaya ng sangkatauhan sa loob ng maraming siglo ang mga kilos ng mga Anunnaki nang hindi naiintindihan ang tunay na layunin nito. Ang mga huling bakas ng teknolohiya ng mga Diyos ay nabulok na sa paglipas ng panahon, tinunaw para gawing mga espada, o itinago ng malalim sa ilalim ng lupa, malayo sa mga mata ng mga taong wala ng muwang sa katotohanan. Sa paglipas ng panahon, unti-unting naglaho ang mga pangalan ng mga tunay na nilalang na ito. Sina Enki, Enlil at Ishtar ay naging mga simbolo na lamang, mga puwersa ng kalikasan, o kaya'y mga konstelasyon sa madilim na kalangitan. Ang kwento ng isang ekspedisyon ng mga desperadong minero ay naging mga komplikadong doktrina ng relihiyon tungkol sa paglikha ng mundo sa loob ng 7 araw at sa pagpaparusa sa mga makasalanan. Nawala sa mga Anunnaki ang pinakaimportanteng bagay, ang kanilang tunay na kasaysayan. Hindi lamang sila naging bilanggo ng grabidad ng mundo, kundi pati na rin ng limitadong alaala ng sangkatauhan. Binago natin ang kanilang kwento sa paraang pabor sa atin. Ginawa nating mga salamangkero ang kanilang mga inhinyero at mga demonyo naman ang kanilang mga general. Ang pagkawala ng kanilang pagkakakilanlan ang naging huling yugto ng kanilang pagkakahiwalay sa mundo. Isipin nyo, libo-libong taon mula ngayon, may makakahanap ng manual ng isang microwave at gagamitin ito bilang isang banal na dasal bago kumain. Ganito mismo ang nangyari sa pamana ng mga Sumerian. Ang mga dakilang manlalakbay
mula sa kalawakan ay tuluyan ng nalunod sa mga mito, alamat at mga kwentong pambata. Bagamat ang kanilang dugo ay nananalaytay sa ating mga ugat at ang kanilang arkitektura ang pundasyon ng ating mga unang lungsod, sila mismo ay naglahong parang bula. Tuluyan silang nawala, naubusan ng hininga sa atmosfera ng planetang sinubukan nilang sakupin. At ang pinakakamangha-mangha sa kwentong ito, ang kulungang ginawa nila ay naging perpekto. Walang rehas na bakal ang kulungang ito. Ang mga dingding nito ay binuo mula sa emosyon, kapangyarihan, ugnayan ang dugo, at ang unti-unting pagkawala ng kanilang teknolohiya. Dumating ang mga Diyos na anunnaki para kumuha ng ginto at iligtas ang kanilang sariling mundo. Pero sa huli, ipinagpalit nila ang kanilang tahanan para sa ginto ng daigdig. Hawak man nila ang isipan ng milyong-milyong tao, tuluyan naman nilang naiwan ang mga bituin. Ang daigdig, isang maliit na butil ng buhangin sa dulo ng kalawakan, ay nagawang lamunin at paamuhin ang isang dakilang sibilisasyon mula sa langit. Hindi na sila nakaalis pa dahil tuluyan na silang nilamon ng mundong ito. Binago nito ang kanilang mga katawan, pinalabo ang kanilang isipan, at iginapos sila sa mga tanikalang hindi nakikita. Ang mga dating dumating bilang Panginoon ay naging mga habambuhay na bilanggo, at marahil sa kailaliman ng DNA ng ilang tao ay may nananatiling pangungulila para sa malamig at malayong mundo ng Nibiru. Isang lugar na hindi na natin kailanman maaalala. Isang lihim na nananatiling nakakandado sa loob mismo ng ating pagkatao. Ito ang hindi inaasahang katotohanan sa likod ng mga sinaunang mito na ating kinalakihan. Ang pinakamatinding bahagi ng kwentong ito, tayo mismo ang nagsilbing gintong hawla. Ang sangkatauhan na nilikha lamang bilang mga masunuring kasangkapan, ang naging pangunahing angkla na pumigil sa mga Diyos na makaaalis ng daigdig. Ang ginto ay hindi lang pala basta metal na pampasigla sa planetang Nibiru. Naging simbolo ito ng pagdepende, kasakiman at uhaw sa kapangyarihan. Nawala ang mga sasakyang panghimpapawid ng mga Anunnaki, nabaon sa limot ang kanilang teknolohiya, at tuluyan silang naglaho sa ating mundo. Naging alikabok na lamang sa mga pahina ng mga sinaunang Sumerian tablet. Nagtayo sila ng mga lungsod para sa atin, ngunit ang totoo, gumagawa na pala sila ng sarili nilang kulungan. Dito natin tinatapos ang isang dakilang yugto kung saan ang isang mas mataas na katalinuhan ay naging biktima ng sarili nilang ambisyon at ng grabidad ng ating mundo. Maraming salamat sa pagtapos ng video na ito at sa pagsama sa akin sa paglalakbay sa mga lihim ng sinaunang mundo. Kung nahanap ninyong kawili-wili ang kwentong ito bago matulog, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like ang video at pindutin ang bell icon. At mayroon akong tanong para sa inyo. Sa tingin nyo, kung nagawa kayang makaalis ng mga Anunnaki bitbit ang kanilang teknolohiya, ano kaya ang naging direksyon ng sangkatauhan? Mananatili ba tayong mga ligaw na tribo o makakabuo tayo ng isang ganap na ibang sibilisasyon? Isulat ang inyong mga saloobin sa comments dahil excited akong basahin ang mga ito. Magandang gabi sa inyong lahat at hanggang sa muli nating pagkikita sa mundo ng mga misteryo ng kasaysayan.